Ewan ko ba kung bakit parang napi-feel ko na pagka ikaw ay elected to the legislature, nagiging sadista ka. That you seem to delight in torturing your fellow human beings. Yun lang talaga napapailing ako eh. Bakit nagiging monsters yung iba na legislators kapag nakaupo na sila ron? Dahil ba hindi makalaban yung mga tao? Dahil nasa teritoryo nila na kapag may hindi sila narinig ah, na sinasabi, contempt, 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 inaabuso na po na yung sa Supreme Court na final po namin laban sa Senado at sa Kongreso, yung mga committees, I cannot really comment too much on that kasi sub judice na po yun. At yun nga po ang sinasabi ko, ito namang si Representative Dan Fernandez, bumanat, hindi daw applicable. Hindi po to komento sa merits, komento po ito doon sa sinabi ni Mr. Fernandez na hindi daw applicable ang right to remain silent, may sinasite siyang mga kaso. Tapos sinabi pa, hindi naman ako kailangan maging abogado kasi accessible naman ng lahat sa internet. Parang sinabi mo na rin, parang sinabi ko rin, di ba dentista yata si Dan? Di ba dentista si Dan Fernandez? O parang sinabi ko din na pwede na ako magbunot ng ngipin kasi accessible naman lahat ng tungkol sa dentistry sa internet. Hindi po ganoon, Mr. Fernandez. Ang mga kaso po ay may nuances. Kaya nga po, 4 na taon pong pinag-aaralan ng batas, may review pa, may exam pa. At I want to remind Mr. Fernandez na hindi lang po ang lehislatura ang may contempt powers. Kapag ang isang tao ay komento ng komento tungkol sa merits of the case, lalo na kung siya ay isang party, ay maaari rin po siyang ma-cite in contempt of the court. Sana matutunan na nila yung leksyon ni dating Commissioner Rowena Guanzon na nag-file po ako ng kaso sa Supreme Court. Nag-comment siya ng comment sa social media. Ayun, pinagpaliwanag siya ng Korte Suprema why she should not be held in contempt for uttering words na sub judice. Ibig sabihin, tinatalakay niya ang mga merits ng case na nasa Supreme Court. Kasi po, kaya pinagbabawal po yun, unang-una ay nai-impluensyahan po. It is an attempt to influence the court through public opinion and through extra-legal statements. Kung meron kang argumento, doon magawin sa Supreme Court. Huwag sa publiko. Hindi po to pagsisikil ng freedom of speech or freedom of the press. Ngunit, ito po ay isang tradisyon din. Parang yung contempt powers ng legislature. This is also a tradition born by long usage na kapag ikaw ay minomold mo yung public opinion, in a way ay ini-impluensyahan mo yung korte. So, Mr. Fernandez should be warned that he is exposing himself to a contempt charge if he keeps commenting about that pending case. And that goes for everyone else, especially the parties. Yung media, okay lang, hindi naman kayo kasali roon. Pero within certain parameters also. Kita yung ginagawa ng Congress. The contempt power should be applied sparingly at sinabi noong Supreme Court sa Ong versus Senate Blue Ribbon Committee after due process. Anong ginagawa nung iba ron? Pag hindi nila gusto yung sagot, you are lying. Pwede ba yun? Hindi pwede kasi due process means that you are charged before an impartial tribunal. Hindi pwede na ikaw na ang nag-aakusa, ikaw pa nagdesisyon, ikaw pa ang nagsentensya. Yun ang nangyayari. Alam nyo sa Amerika kung saan natin kinuha yung konsepto ng legislative power of contempt. Kapag sinabi ng Senado o ng House doon, you are in contempt, hindi ka agad ikukulong kasi may due process eh. Ikaw ay i-charge ng contempt before the Federal District Court of Washington kasi nasa Washington yung House at saka yung Senate, di ba? Lilitisin ka. Sila ang magpaputunay, let's say, they are saying you are lying. Patunayan mo why you are lying. Meron bang dokumento na nagsasabi na salungat doon sa sinabi mo sa loob ng Senado o ng House? Meron bang isang tao na nagsabi ng salungat? Is there a sworn statement? Yun po ang may due process. Sa atin walang due process eh. And I think, kaya nga po, paunti-unti ang ating Korte Suprema ay kine-curb yung abuses ng lehislatura. Kita niyo yung balag. Dati indefinite ang pagkakulong pagkaayaw sumagot ng resource person. Ngayon sinabi, pagkatapos ng committee hearings, dapat palayain na. Sa Ermita, sinabi ng Ermita, kung tatawag ka ng resource person, ang resource person ay dapat lamang sumagot on questions relevant to a proposed legislation. Kaya kung magsasampi na ka, lakipan mo ng proposed legislation. Ano ba yung batas na gusto mong ipasa? Ito, walang kaugnayan sa ipapasang batas eh. Anong mga questions dito?
Boyfriend mo ba si Wesley Go? Anong legislation doon? Bawal makipag-boyfriend ng pangalan Wesley? O, di ba? E paano si Wesley Gatchalian? Ito bang ninong mo? Sigurado ka? Wala kayong relasyon ng ninong mo? Nakatira kasi sa ilalim ng isang bubong? Anong legislation doon? Bawal tumira sa ilalim ng isang bubong kasama ninong? O, di ba? Anong koneksyon noong mga itinatanong sa legislation? May legislation na tayo sa human trafficking, may legislation na tayo sa anti-dummy. Pinagbawal na ng presidente ang pogo. Ano ba legislation? Ang nangyayari, baka akala nitong mga magagaling natin mga congressmen, hindi napapansin ng mga tao. Sila na ang nagiging investigador. Sinabi na ng korte sa Nery versus Senate Blue Ribbon Committee, ang legislative hearing ay hindi hukuman. You are not here to establish the guilt or innocence of anyone. Ang mga legislators ay hindi police, hindi NBI. Gumagawa kayo ng batas, hindi kayo para maglitis ng guilt or innocence o kung sinong dapat kasuhan. Kumuha kayo ng impormasyon para makagawa kayo ng batas. Inaabuso po eh. Oh. Ewan ko ba kung bakit parang napi-feel ko na pagka ikaw ay elected to the legislature, nagiging sadista ka. That you seem to delight in torturing your fellow human beings. Yun lang talaga napapailing ako eh. Bakit nagiging monsters yung iba na legislators kapag nakaupo na sila ron? Dahil ba hindi makalaban yung mga tao kahil nasa teritoryo nila na kapag may hindi sila narinig na sinasabi, contempt, inaabuso na po ang contempt powers. Ang US legislature, napakatagal na. Siguro more than 10 years nang walang nako-contempt. Huwag niyong sabihin ang mga batas ng Amerika ay inferior sa batas natin. Or in the reverse, huwag niyong sabihin ang batas natin ay better than the laws of the United States. Diba? Presumptuous naman tayo. So hindi kailangang abusuhin ng contempt powers to be able to make good laws. Yan ang hindi naintindihan ng ibang lawmakers natin. Thank you. Attorney, follow-up lang po doon sa, di ba si Cassie may, dahil nga sa sinasabi mo kanina na posible na apektuhan yung kanyang mental health. So possible ba mag-file kayo ng motion sa Korte Suprema na tanggalin yung contempt niya? Hindi, ang aming final, again, hindi to merit sa, explain ko lang kung anong final namin. Ang final namin ay para galangin ng both houses, the Senate and the House of Representatives, yung right to remain silent at saka the right against self-incrimination. Hindi nila kinikilala, di ba? Sinabi ni Abante, I invoke my right to remain silent. Sabi ni Abante, that is not applicable here. This is not a court hearing. Pinasasabi po namin sa Korte Suprema, may mga kaso na yung right to remain silent is applicable in all proceedings. Pero it's up to the Supreme Court to decide. Hindi namin sinasabing tama kami, hindi namin sinasabing mali si Abante. Pero para sa amin, dapat galangin, kaya kami ay nasa Korte Suprema. Bahala na po ang Korte Suprema na magdesisyon. Because napakaparehas naman po ng ating Korte Suprema. If you recall, I have had 2 cases in the Supreme Court wherein doctrinal rules were laid down. Ibig sabihin, nagkaroon ng mga doktrina na napakagandang sundin for civil and political rights. Ang unang-unang naging successful case ko roon, yung Arroyo versus Secretary of Justice. Anong sinabi ng Supreme Court doon na napakahalaga? Ang Secretary of Justice or any executive officer cannot issue a hold departure order. Only the courts. Kasi dati nag-i-issue ng hold departure order ang Department of Justice. Pinagbawal na po yan. Ong versus Senate Blue Ribbon, sinasabi hindi mo pwedeng i-contempt ang taon without due process. At ang mga resource persons hindi mo dapat binabastos. Yun ang sabi ng Supreme Court sa Ong versus Senate. 2023 lang po yan dinicide, last year lang. Pero hindi yata nabasa ng ating mga mambabatas, patuloy nilang binabastos yung mga resource persons at hindi ginagalang yung mga karapatan. Thank you. Nakikita niyo po ba na may nilalabag o nalabag sa batas itong mga mambabatas dahil nga po sa ginagawa nilang paggigisa sa mga resource person sa hearing? Oo, para sa amin, meron. Hindi ko na pag-uusapan yung kay Cassie kasi sub judice, ha? Yun na lang kay Mayor Guo. Yung ba naman, tama ba naman sabihin mong nanggigigil na ako sa'yo, napipiko na ako sa'yo. Hindi, nagsinabi na nga you treat
resource persons with respect. Maaaring para sa iyo ay may krimeng ginawa yung tao. But you are not a judge. You are not there to pronounce guilt or innocence. Legislator ka, bakit ka mapipikon? Eh may karapatan yung mga tao, bakit ka mapipikon if people invoke their constitutional rights? Our lawmakers should remember they make the law. They are not the law. At noong sila ay nahalal, sumumpa sila to uphold and respect the laws of the Philippines, including the Constitution. Sinumpaan po nila yan. They should not be the first ones to violate constitutional rights. Labag yan sa kanilang sinumpaan. At saka bakit galit na galit ka? Ba't nanggagalaiti ka? Sino bang kalaban mo ron? Sino bang umaaway sa'yo ron? Gumagawa ka ng batas, nanggagalaiti ka. Ano bang puntos mo? Hindi ko maintindihan talaga eh. Ha? Unless, in aid of re-election yan, hindi in aid of legislation. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Manalito Pinera, kasuhan yan mga congressman na abusedo masyado. Go Attorney Topacio, banatan niyo po ang mga yan ng magising. Pahayag naman ni Carlo Majarucan, dapat magtulong-tulong ang mga abogado sa buong Pilipinas kung paano matigil ang mga ginagawa ng mga taga-Congress na yan. Supreme Court, wala ba kayo aksyon? At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ramil de Mesa, they abuse their power. Everybody called the Congress the House of Contempt. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.